Samantala, pagpapatupad ng price cap sa bigas at monitoring sa presyo at supply ng basic commodities. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa ating lahat. Attorney, una po sa lahat, ano po ang update natin sa inaasahang pagpapalabas ng kautusan na nagtatakda po ng price cap sa bigas? Meron po tayong koordinasyon ngayon. Of course, na-approve na po yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council as to the imposition po ng price cap na 50 pesos po para po sa imported na bigas. Yan po ay naaprubahan at nairekomenda po natin nito pong April. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil ito po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order kung saan po i-aprubahan na po na ating presidente ang pag-i-impose nga po ng price cap sa imported po na bigas. Okay. Attorney, sa inyo pong pag-iikot at pag-monitor sa mga pamilihan, kumusta po? Marami po ba ang mataas ang benta ng bigas? At hinggil po dyan, ano po ang hakbang ng DA sa ganitong sitwasyon habang wala pang price cap? Base po sa ating daily price monitoring, ang prevailing price po ngayon ng imported rice ay nasa 57. Pero meron po tayong nakikita at namamataan na mga maabot po ng 65 pesos per kilo ang imported na bigas. Iba naman po syempre yung panantayan natin o yung prevailing price para po sa local na locally produced. Medyo mas mataas po talaga ng konti ang locally produced. Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong ating imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So, ang nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi ho dapat lalagpas yan ng 50. So, yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring. Tinatanong po natin yung mga retailers, bakit po umaabot ng ganun? Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi ho sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesaler, sa mga, lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa may Bulacan, sa may Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So, kumbaga yung pagpasa-pasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers. Although may mga retailers naman po na tayo ay nakikita na umaayon naman. Katulad nga po dito, meron tayong sa pakikipagtulungan nga po dito sa FTI and PPI po na mga kaalyado po ng Department of Agriculture. Meron po silang mga imported brands na binebenta na nasa 48 pesos. So yun po ngayon yung pinapakalat. At para pong mabalanse po yung ibang mga imported na bigas na medyo tumataas po ng mahigit 50 yung kanilang pagbebenta dahil nga po kailangan magkaroon po ng alternatibo o meron pang opsyon yung ating mga mamimili na mas mura kaysa po yung mga yan nga yung mga ibang brands na medyo mas mataas. Okay. Ito pong price cap, Attorney, ano po ang aasahan ng mga consumer kapag ipinatupad na po ito? At paano rin po binabalanse ng pamahalaan na hindi mawawala ng kita siyempre yung mga retailers kapag naipatupad na po ang price cap sa bigas? Well, nakikita natin pag naipatupad po natin ang price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Syempre kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag kayo po ay hindi sumunod. So, mas nakikita po natin na mas susundin po ito at the same time po, mas mare-regulate po natin yung presyo dito sa imported na bigas. Okay. Attorney, may mga inihayag po ang ilang senador na posibleng may nananamantala sa sitwasyon. Ngayong may national energy emergency kaya po mataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Paano po ito tinutugunan sa panig po ng DA?
Meron po tayong mga enforcement and regulatory agencies na talagang tuloy-tuloy po ang pagbabantay at pagtitingin po ng presyo. Lalo-lalo na po kami ngayon sa Department of Agriculture. Kami po ay puspusang nakikipag-ugnayan. Lalo-lalo na po yung mga involved dito sa importation ng imported na bigas. Ano po, tinitignan natin yung presyo, tinitignan natin magkano ba dapat pag pupunta na po siya sa mga retailer. So nakikita po talaga natin na kumbaga, dun sa 50 peso po na price cap, meron na po talagang kita doon lahat ng mga value chain implementers or mga kasama stakeholders po natin dito sa pagbebenta po ng imported na bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo yung iniigpitan po natin yung monitoring at the same time nga po ito pinupush po talaga natin yung paglalagay ng price cap para po talagang mas malagyan ng ngipin yung implementation natin ng presyo. Dahil nga po, kumbaga, yung pong in-between ng sila retailer po kasi lagi yung nakakausap natin eh. Siyempre, mga retailer natin na iintindihan din naman natin na kapag magkano po yung kuha nila, konti lang naman po yung kanilang pinapatong. So, yung pong mga nasa in-between, yun po yung gusto sana nating makapture. Yun po ang medyo malungkot dahil hindi ho lahat nare-regulate yung aspetong yan, yung mga nasa gitna na yan. So, yun po yung gusto sana natin na mas paigtingin pa yung regulation sa kanila. At the same time, ito nga po yung sa price cap, definitely it will help control nga po yung ating presyuhan nitong mga nagtataasan pong bilihin, lalo-lalo na po dito sa imported na bigas. Okay. And Attorney, linawin natin, hindi lang po ito dito sa mga pampublikang pamilihan, sa mga palengke, kundi maging po sa mga pribadong pamilihan, gaya ng mga grocery at supermarket ng mga nasa mall. Tama po? Opo, yan po ay i-implement natin. Although, ipe-prepare pa po natin yung guidelines, dahil iba rin po kasi yung ang rules or yung pagpepresyo po ng mga groceries as to yung ito lalo-lalo na sa bigas. Pero definitely po, makikipagtulungan po tayo with DTI sa ating mga law enforcement agencies para po sa mas maayos na pagpapatupad po nitong price cap. Attorney, kaugnay naman po sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad po ng liempo at carrots, ano po ang hakbang ng DA tungkol po dito? Well, aside from yung mahigpit nga po nating pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihing ito, meron pong direktiba sa atin na kung saan po lalagyan po natin na pinag-aaralan ngayon yung paglalagay ng price cap din dito sa pork, whether imported or local po. Pero sa liempo lang naman yung tinitignan natin na lalagyan ng price cap. So nasa 380 po yung tinitignan natin na presyo. Pag sa imported naman, 300 po yung tinitignan natin. Aside from that, yung carrots din po tinitignan natin na maglalagay po tayo ng price cap na sa 100 po per kilo ang tinitignan natin na price cap. At the same time, meron pa pong isa si palm oil. Tinitignan din po natin na maglagay dyan ng price cap up to 90 pesos. So yan po ngayon yung ginagawa natin. Before po kasi natin yan i-implement, kailangan meron po tayong mga masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan with the whole value chain stakeholders. So yung ating mga producers, yung ating mga logistic providers, retailers, manufacturers, yun po yung ating mga kakausapin para ma-ensure po natin yung ating paglalagay po ng price cap ay acceptable naman sa kanila at syempre kasama po natin dito ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan katulad po ng DTI, ang ating PNP, of course yung ating mga regulatory bodies din po para po masiguro natin na lahat po ay involved at alam po nila yung magiging epekto po nitong paglalagay natin ng price cap dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Alright. Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, kaugnay nga po ng mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan po ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis na nagdudulot din po ng pagtaas sa presyo ng bilihin. Ayun po, nagpapasalamat lagi naman ang Department of Agriculture sa suporta po ng ating mga kababayan, ang ating mga mamimili. Ipinapangako po namin, talaga naman puspusan din po ang aming paggawa. Lalo na ito ay under the directive po of our President, Pangulong Bongbong Marcos. Buong puwersa po, hindi lamang ang DA,
kumbaga lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay nananatiling nakatutok at gusto po namin lahat sana ng mga yung epekto ngayon ng krisis ay matugon natin. Siyempre, pagdating po sa Department of Agriculture, gusto po natin sapat ang supply at abot kaya po ang presyo ng ating pagkain. At lalo-lalo na po dapat ang ating magsasaka at ang mangingisda hindi po dapat kumbaga maapektuhan yung kanilang kita. At syempre yun naman po talaga ang ating ginagawa through policies at mga recommendations po sana natin na hindi lang po para sa ating mga consumers, sa ating mamimili, pero para na rin po sa ang ating magsasaka na siya naman pong food heroes natin at dapat po ay talagang mampanatili natin ng supply at abot kayang presyo ng bilihin. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Thank you, Attorney.